Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. May mga bagay at kaluluwa sa dilim na nagmamasid lamang, naghihintay at hindi mag-aatubiling iparamdam sa iyo ang pinakamatinding bangungot ng iyong buhay kapag tinawag mo ang kanilang galit. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga bumubuo ng programa ninyo na Papa Dudut Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marjan. 35 years old, laki ako sa Maynila at nagtatrabaho bilang isang junior graphic designer sa isang maliit na kumpanya sa Makati. Ang kwentong ibabahagi ko sa iyo at sa iyong mga tagapakinig ay nangyari noong nakaraang taon sa isang malayong probinsya sa Hilaga. Hanggang ngayon kapag nagmamaneho ako sa gabi at nakakakita ng madidilim na kalsadang walang ilaw ay nagkakaroon pa rin ako ng matinding panginginig sa buong katawan. Ang karanasang yon ang nagpabago sa aming apat na magkakaibigan at nag-iwan ng hiwaga at hilakbot na kailanman ay hindi na mabubura sa aming isipan. Magkakasama kami mula pa noong high school, ako si Amiel, si Jupert at Rojun. Kami yung uri na magkakaibigan na halos hindi na naghihiwalay tuwing weekend. Si Amiel ang pinakamaingay sa grupo. Yung tipong walang ginawa kundi ang magpatawa, mag-alas ka at gumawa ng kung ano-anong gimmick para lamang sumikat o makakuha ng atensyon. Si Jupert naman, yung sobrang yabang, malakas ang loob at palagi nagmamalaki na wala siyang kinakatakutan kahit ano at kahit sino. Si Rojun ang medyo sunod-sunuran, mahilig sumabay sa anumang kalokohan dahil ayaw niyang maiwan sa usapan o matawag na duwag. Ako naman ang madalas na tagapagmaneho, taga-saway at tagapayo sa kanila, pero aminado akong minsan ay natatangay din ako sa kanilang mga kabaliwan dahil sa ayaw ko makasira ng trip. Nung mahabang bakasyon ng undas, naisipan naming mag-road trip para makapagpalipas ng stress mula sa trabaho at Maynila. Ginamit namin ng lumang 7-seater SUV ng pamilya ni Jupert. Wala kaming tiyak na destinasyon o itinerary, basta ang plano lang namin ay magmaneho patungo sa Hilaga, dumaan sa mga maliliit na probinsya, kumain sa mga tabing daan at magpalipas ng ilang araw sa kung saan man kami dalhin ng kalsada. Bitbit namin ang napakaraming pagkain, alak at mga speaker para sa tugtugan. Subalit sa kalagitnaan ng aming paglalakbay sa hating gabi, dahil sa pagnanais naming makaiwas sa traffic sa pangunahing highway, nagdesisyon kaming dumaan sa isang lumang provincial bypass road na itinuro ng isang lumang mapa sa internet. Yun ang naging simula ng aming bangungot. Pumasok kami sa isang hindi pamilyar na bayan, isa itong napakalayong lugar na hiwalay sa kabihasnan, kung saan ang mga kalsada ay walang anumang poste ng ilaw. Sementadong ngunit maraming lubak, napapaligiran ng makakapal na kagubatan at naglalakihang lumang puno ng akasya. Ng mga sanga ay naguumpugan sa itaas ng kalsada. Umigit kumulang 2:00 na ng hating gabi noon. Umuulan ng mahina at napakakapal ng fog sa kalsada. Ang GPS at mga signal ng aming mga telepono ay tuluyan ng nawalan ng sagap. Nagiging paikot-ikot na ang kalsada at halos kalahating oras na kaming walang nakikitang ibang sasakyan, pampublikong ilaw o kahit simpleng kabahayan sa tabing daanan. Marjan, sigurado ka bang tamang daan to? Tanong ni Rojun mula sa gitnang upuan habang nakatingin sa kadiliman sa labas ng bintana. Parang kanina pa tayong paikot-ikot sa gitna ng gubat eh. Tingnan mo yung puno ng akasya na yan. Parang nadaanan na natin yan kanina.
Wala ngang signal yung Waze at Google Maps eh. Sagot ko habang nakatutok sa aking pagmamaneho sa basang kalsada at mahigpit ang hawak sa manibela. Basta diretso lang tayo, makakalabas din tayo sa highway. Kapag nakalagpas tayo sa lumang bayan na to, huwag kayong magpanik. Sus, duwag ka talaga, Rojun. Pambubulas ni Jopert habang nakasandal sa front passenger seat at umiinom ng kanyang canned beer. Kasama mo kami. Anong kinakatakot mo? Kung may lumabas na multo o aswang dyan, papasagin ko ang mukha niyan. Nagtawanan sina Miel at Jupert sa loob ng sasakyan. Pero sa gitna ng aming pag-uusap at ng malakas na tugtog sa radyo ay biglang itinuro ni Jupert ang gilid ng kalsada. Sa ilalim ng isang napakalaking lumang puno ng akasya sa gitna ng kadiliman, ambon at makapal na fog ay may isang figura na nakatayo. Isang babae. Nakasuot siya ng lumang puting bestida na basang-basa sa ulan at may mga dumi ng lupa sa laylayan. Mahaba't magulo ang kanyang itim na buhok na halos nagtatakip sa kanyang buong muka. May bitbit siyang isang maliit at lumang bag na gawa sa tahi-tahing tela. Nakatayo lang siya sa tabing daanan habang nakayuko na tila nag-aabang ng masasakyan sa gitna ng lugar na wala man lang ni isang bahay o tao. Uy pre, may chicks sa gilid. Sigaw ni Amiel habang tumatawa at pinalo pa ng malakas ang balikat ni Jupert. Gago, ang ginagawa ng babae dyan sa gitna ng gubat ng ganitong oras. Nag-hike? Hayaan mo na. Pangaral ko habang pinapaandar na mabilis ang sasakyan para lagpasan ang lugar. Huwag tayong makialam o huminto. Mabilis ang patakbo natin at gabi na. Pero hindi nakinig si Jupert at Amiel. Nagkatinginan ng dalawa at lumabas sa kanilang likas na pagiging bastos at pilyo. Ihinto mo, Marjan. Bagalan mo dali. Pagtitripan lang natin, trip lang ba? Utos ni Jupert bago ko pa man mapindot ang door lock ng SUV para pigilan sila. Mabilis na binaba ni Jupert ang kanyang bintana. Idinungaw niya ang kanyang ulo at sumigaw ng napakalakas habang pinalalagpas ko ang sasakyan sa tabi ng babae. Miss, magkano ka ba? Sumayaw ka na! Sabay na rin! Libre, sakay, basta! Tabi tayo sa likod at samahan mo kaming mag-inuman! Sigaw ni Jupert kasabay ng isang napakalakas at nakakairitang sipol o whistle. Hindi lang yun, papadudot, si Amiel naman. Para lang magpasikat sa grupo ay kumuha ng kalahating baso ng malamig na iced tea na may yelo mula sa kanyang inuman. Mabilis niyang iminukas ang kanyang bintana sa likod at bigla itong itinapon sa labas ng sasakyan. Tumama ang malamig na tubig at mga yelo mismo sa paanan, binti at damit ng babae. Ha, basang-basa na, miss. Ligo ka muna bago ka sumakay. Halakhak ni Amiel kasabay ng malakas at walang habas na tawanan nila Jupert at Rojun. Mga gago kayo? Ano ba kayong tatlo? Galit na galit kong sigaw habang pinagbumura sila at mabilis na itinapak ang aking paa sa gas pedal. Nababaliw na ba kayo? Hindi nyo kilala yung lugar na yan. Paano kung may kasama yung mga lalaki sa gubat? Masyado ka naman seryoso, Marjan. Nagpapatawa lang yung tao eh. Sagot ni Amiel habang patuloy sa pagtawa. Dahil sa matinding galit at kaba, tumingin ako sa side mirror ng SUV para tingnan kung ano ang nangyari sa babae. Nakatayo pa rin ang babae sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Pero sa pagkakataong ito ay dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang ulo, nakakakilabot papadudot. Ang kanyang mukha sa ilalim ng pulang liwanag ng aming taillight ay parang walang anumang linya o porma. At ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang itinaas at tinuro ang likuran ng aming sasakyan. Nawalan ng gana ang tatlo nang makitang galit na galit ako at hindi umiimik habang nagmamaneho. Pero wala sa aming nakakaalam ng maliit na kalokohang yon ang magiging susi sa isang malagim na gabi at pagdurusa. Pagkaraan ng humigit kumulang 15 minutong mabilis na pagmamaneho
sa madilim at masukal na kalsada. Nakarating kami sa isang napakaluma at makipot na tulay na gawa sa lumang bakal at semento. Itago na lang natin sa tawag na tulay ng San Rafael. Ang tulay ay tumatawid sa isang malalim at madilim na ilog na pinaliligiran ng matataas na kawayan at naglalakihang puno ng balete. Nang makatungtong ang 4 na gulong ng aming SUV sa mismong gitna ng tulay, biglang umubo at umatungal ang makina ng aming sasakyan. Sa isang iglap ay biglang namatay ang makina. Kasabay nito ay pundi at namatay din ang ilaw, ang headlights, ang ilaw ng dashboard at maging ang ilaw sa loob ng kotse. Napadpad kami sa isang komplikadong kadiliman sa mismong gitna ng lumang tulay. Punyeta, ano nangyari? Sigaw ni Jopert habang mabilis na binubuksan ang flashlight ng kanyang cellphone. Ewan ko, biglang namatay yung kuryente. Inis at nanginginig kong sagot habang pilit na pinapaikot ang susi sa ignition. Ayaw na talagang gumana ng makina, papadudot parang itinapon ang buong baterya ng kotse sa wala. Ang kapaligiran sa labas ng sasakyan ay nagkaroon ng isang kakaiba at nakakabinging katahimikan. Nawala ang tunog ng ambon sa bubong, nawala ang huni ng mga kuliglig sa kagubatan at ang tanging naririnig na lang namin ay ang aming sariling mabilis at kabadong paghinga sa loob ng sasakyan. At biglang umalimuyak ang isang napakatinding amoy sa loob ng kotse. Isang napakabaho at nakakasulasok na amoy ng nabubulok na karne ng hayop na may halong amoy ng basang lupa mula sa isang sementeryo. Anak ng… ano yung amoy na yun? Bulong ni Rojun na nagsisimula ng manginig ang buong katawan. Amiel, dumumi ka ba sa pantalon mo? Hindi ako baliw. Kaya nga yung amoy na bubulok dyan eh. Defensive na sagot ni Amiel, pero halata sa kanyang panginginig na boses ang matinding kaba. Mula sa labas ng sasakyan sa mismong dulo ng tulay na aming dadaanan, may narinig kaming mabagal, mabigat at basang yabag ng mga paa sa simento. Itinutok ko ang flashlight ng aking telepono sa harapang windshield. Sa gitna ng makapal na fog, dahan-dahang naglakad patungo sa aming sasakyan ang babaeng nilagpasan at pinagtripan nila Jupert at Amiel kanina. Nakatayo siya sa harapan mismo ng aming hood. Sa unang pagkakataon nakita namin ng malinaw ang kanyang mukha sa tulong ng liwanag ng aming mga cellphone, o mas tamang sabihing ang kawalan ng kanyang mukha. Wala siyang mata, walang ilong at walang labi. Ang kanyang buong mukha ay isang patag at maitim na balat na may mga uod at maitim na dugo na dahan-dahang dumadaloy mula sa kung saan dapat matatagpuan ang kanyang mga mata. At sa gitna ng patag na balat, ay dahan-dahang bumubukas ang isang pabilog at maitim na hiwa na nagsilbing kanyang bibig. Nagsimula siyang humiyaw, isang matinis at nakakabinging tili na nagpabasag sa magkabilang gilid ng salamin ng aming SUV. Nagsigawan kaming 4 sa loob ng sasakyan. Nagunahan sa pagtago sina Amiel at Rojun sa ilalim ng mga upuan sa likod habang hawak ang kanilang mga tenga. Pandarin mo na, Marjun! Pandarin mo na ang kotse! Sagasaan mo na yan! Pandarin mo! Hysterical na sigaw ni Jupert habang umiiyak at nagmamakaawa. At binubugbog ang dashboard. Pilit kong ipinaikot ang susi habang nagdarasal ng ama namin nang paulit-ulit sa aking isipan. Sa pangatlong subok ay nag-spark ang ignition at biglang nagkailaw ang dashboard. Hindi ko na inisip kung anong mangyayari. Inikot ko ang manibela at tinapakan ko ang gas pedal hanggang sa sagad at mabilis naming nasagasaan ang nakatayong nilalang sa aming harapan. Naramdaman namin ang isang mabigat na kalampag at pagtalon ng SUV sa ibabaw ng kanyang katawan bago tuluyang humarurot ang sasakyan patawid sa dulo ng tulay. Akala namin ay tapos na. Ang lahat ng makalayo kami sa lumang tulay ng San Rafael, mabilis kong pinatakbo ang sasakyan sa gitna ng madilim na kalsada. Walang sino man sa aming 4 ang nagsasalita, ang mga hambog at maingay kong kasama kanina ay nakatutok lang ang mga mata sa kadiliman habang pawis na pawis.
Nanginginig ang mga kamay at umiiyak ng tahimik. Pagkaraan ng halos 20 minuto na mabilis sa pagmamaneho sa kabila ng basag na mga bintana at malamig na hangin, nakakita kami ng isang maliit na sari-sari store sa tabing daanan na may isang mahinang ilaw ng incandescent bulb. Sa tabi nito ay may isang lumang karatula na nakasulat ang pangalan ng lugar at barangay. Agad kong tinabi ang sasakyan sa damuhan at mabilis kaming buwaba para humingi ng tulong at magtanong kung paanong makakalabas pabalik sa highway. Ang maliit na tindahan ay binabantayan ng isang matandang lalaki na may nakasabit na malaking wooden rosary sa kanyang leeg at may bitbit na lumang bolo sa kanyang bewang. Si Tatay Cardo. Nang makita niya ang aming mga mukhang namumutla, ang basag na bintana ng SUV at ang dugo sa ilalim ng aming bumper, mabilis niya kaming pinapasok sa kanyang maliit ngunit matibay na kubo at binigyan ng mainit na kape. "Mga totoy, saan kayo galing ng ganitong oras ng hating gabi?" tanong ni Tatay Cardo habang nakatitig sa aming apat. "At bakit ganyan ang mga mukha ninyo? Parang nakakita kayo ng mukha ng kamatayan." Habang nanginginig ang aking boses, ikinuwento ko kay Tatay Cardo ang lahat. Mula sa pagkawala namin sa bypass road, ang babaeng nakatayo sa ilalim ng akasya, ang pambabastos at pagkatapon ng iced tea na ginawa ni Amiel at Jupert hanggang sa nangyari sa lumang tulay at sa pagkasagasa namin sa babae. Nang marinig yon ni Tatay Cardo, napapikit siya ng madiin, napailing at dahan-dahang humawak sa kanyang rosaryo. Mabigat at pumatak ang isang napakalamig na hangin sa loob ng kanyang kubo. "Mga bata kayo. Anong malaking kalokohan ang ginawa ninyo sa lugar na ito?" Pangaral ng matanda sa mababang boses na may halong galit at takot. "Ang tulay na tinawid ninyo ay ang tulay ng San Rafael. At ang babaeng pinagtripan at pinalagpasan ninyo, hindi yun isang tao, siya si Mayumi." Sino po yung Mayumi, Tay?" tanong ni Jupert na pilit na pinapatuyo ang kanyang mga luha habang halos walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. "Si Mayumi ay isang dalagang taga rito sa aming bayan noong araw," kwento ni Tatay Cardo habang nakatitig sa aming mga mata. Napakaganda, napakatahimik at napakabait niyang bata. Pero noong dekada 60, may 4 na kalalakihang nagmula rin sa Maynila. Na dumayo dito. Ginawa nila ng kalokohan si Mayumi sa tabing daan habang naghihintay ng jeep, pilit na sinakay sa kanilang sasakyan at ginawa ng matinding kabastusan na dinala niya hanggang bawian siya ng buhay. Napatakip si Rojun sa kanyang muka at nagsimulang umungol sa pag-iyak. Mula noon, patuloy ni Tatay Cardo, ang kanyang kaluluwa ay naging isang elemento ng dilim. Isang naghihiganting espiritu at doppelganger na nagpapakita sa mga grupo ng kalalakihang naglalakbay sa gabi. Kapag binastos mo siya, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para hindi kayo makalabas sa bayang ito. Hindi kayo makakalayo sa pamamagitan ng pagtakbo o pagmamaneho. Kakainin niya ang inyong mga isipan sa pamamagitan ng pagpapakita bilang kabilang sa inyo para pag-awayin at patayin kayo. Nang banggitin ni Tatay Cardo ang salitang doppelganger, biglang kumalat ang isang napakalakas na panginginig mula sa aking mga paa patungo sa aking ulo. Tumingin ako sa paligid ng maliit at makipot na kubo ni Tatay Cardo para bilangin ang aking mga kasama. Nakatayo ako sa tabi ng maliit na wooden table. Sa tabi ko ay si Tatay Cardo. Sa gitna ay si Jupert na umiiyak habang nakaupo sa bangko. Sa kabilang gilid ay si Rojun na nakatukod ang 2 kamay sa kanyang mga tuhod habang hinihingal. At sa dulo ng silid, sa may madilim na sulok malapit sa pintuan ay nakaupo sina Amiel, 2 Amiel. Napatigil ang pagtibok ng aking puso, papadudot, ang aking dugo ay tila tuluyang naging yelo sa aking mga ugat. Nakatayo sa sulok ang 2 lalaking parehong-pareho ang muka. Pareho ang suot ng pulang t-shirt na may mantsa ng iced tea. Pareho ang gupit ng buhok, pareho ang sapatos at parehong nakatingin sa akin.
Ang unang Amiel ay nakatayo sa tabi ni Rojun, umiiyak, pawis na pawis at nanginginig sa matinding takot. Marjan, tulungan mo ako, ano nangyayari? Bakit may kapareho ako? Ang pangalawang Amiel naman ay nakatayo sa mismong likod ng pintuan. Nakatitig siya sa akin ng walang kakurap-kurap. Wala siyang ibinubukang salita pero ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagiging kumpletong itim, walang puti, walang pupil kundi dalawang malalim at madilim na hukay ng kadiliman. At sa kanyang mga labi ay dahan-dahang lumabas ang isang napakalapad, hindi taong ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga tenga. Marjan! Sigaw ni Tatay Cardo habang mabilis na kinuha ang kanyang kahoy na rosaryo at isang bote ng langis ng nyog na may mga ugat ng halamang gamot. Mga bata, huwag kayong maghihiwalay at huwag kayong titingin sa mga mata niya. Papasok na siya sa isipan ninyo. Bago pa man makagalawang sino man sa amin ang pangalawang Amiel, ang doppelganger ay mabilis na lumundag patungo kay Jupert. Sa isang iglap ay inabot ng kanyang mahahabang kamay na may maitim na kuko ang leg ni Jupert at pilit itong isinalansan at inangat sa pader ng kubo. Marjan, tulong! Hindi ako makahinga! Hirap na sigaw ni Jupert habang ang kanyang mga binti ay nagwawala sa hangin at sinusubukang alisin ang mga kamay ng nilalang. Ang boses ng doppelganger habang sumasakal ay hindi na boses ni Amiel. Ito ay ang boses ng isang babae, ang boses ni Mayumi na may kasamang umuungol at galit na tunog ng mga hayop mula sa gubat. Binastos ninyo ako. Pagbabayaran ninyo yon ng buhay nyo, Ang tunay na Amiel ay napasigaw sa matinding takot at pilit na tinutulak ang kanyang sarili sa sulok habang umiiyak. Habang si Rojo naman ay tuluyan ng nawala ng malay at bumagsak sa sahig dahil sa matinding gulat at kawalan ng hangin. Hindi ako pwedeng tumayo lang at panoorin ang aking mga kaibigan na mamatay sa harapan ko, Papa Dudut. Kahit galit na galit ako sa kabasusan at kalokohang ginawa nila kanina sa kalsada, magkakaibigan kami mula pagkabata. Kinuha ko ang lumang bolo na nakasabit sa pader ng kubo ni Tatay Cardo. Habang sumisigaw ako at nagdarasal ng pinakamalakas na panalangin na alam ko. Pinalo ko ang likod ng doppelganger gamit ang tapat at patag na parte ng bolo. At si Tatay Cardo naman ay mabilis na itinapon ang kanyang langis na may basbas ang simbahan at isinaksak ang kanyang wooden rosary sa mismo mukha ng nilalang. Sumingaw ang isang napakakapal at mabahong usok mula sa balat ng doppelganger. Naglabas ito ng isang matinis at nakakabinging tili na nagpayanig sa buong kubo. Nagpalipad sa mga gamit sa mesa, nagpabasag sa mga basong nakapatong sa shelf. Dahan-dahan itong bumitaw sa leg ni Jupert at napaluhod sa sahig. Ang kanyang mukha na porma ni Amiel ay unti-unting natunaw at nagbago na. Bumalik ito sa tunay na anyo ni Mayumi, ang babaeng walang muka na may dumadaloy na maitim na dugo at uod sa kanyang balat. Tumingin siya sa aming apat at sa huling pagkakataon ang kanyang pabilog na bibig ay bumukas ng napakalapad. Huwag na kayong kailanman babalik dito at huwag na ulit kayo gagawa ng masama. Sa isang mabilis na iglap, ang kanyang buong katawan ay naging isang maitim na usok at tuluyang naglaho sa gabi. Kasabay ng biglang paglakas ng hangin sa loob na humahampas sa mga puno ng akasya. Tahimik at napakalamig ng buong kubo pagkaraan ng kaganapang yon. Si Jupert ay nakahiga sa sahig habang hawak ang kanyang leeg na may nangingitim at malalim na bakas ng mga daliri. Si Amiel na tunay na nakaupo sa sulok habang umiiyak ay nakatutok ang kanyang mga mata sa sahig at si Rojo naman ay dahan-dahang nagigising mula sa kanyang pagkawala ng malay habang tinutulungan ni Tatay Cardo. Tinulungan kami ni Tatay Cardo na maayos ang aming mga sarili. Bago sumikat ang araw, dinalangin niya kami, binasbasan ng langis ang aming mga noo at binigyan kami ng tig-iisang munting krus na gawa sa kahoy ng mambog para sa aming proteksyon at pagbabiyahe. Nang lumabas ang unang liwanag ng araw sa kalangitan, inihatid kami ni Tatay Cardo gamit ang kanyang lumang tricycle hanggang sa dulo ng bayan
kung saan matatagpuan ang sementadong National Highway pabalik sa lungsod ng Maynila. Habang nagmamaneho ako pabalik sa Maynila sa kalagitnaan ng umaga, walang sino man sa aming apat ang nag-uusap sa loob ng sasakyan. Ang lakas ng loob, ang kayabangan ng pambabastos at ang mahilig sa kalokohang ugali ni Jupert at Amiel ay tuluyang nawala at pinalitan ng matinding trauma at katinuan. Papadudot pagkaraan ng kaganapang iyon, nagbago ang aming mga buhay. Si Jupert ay nagkaroon ng matinding anxiety at di na kailanman nagmaneho o bumiyahe kapag gabi. Si Amiel naman ay naging napakatahimik, humingi ng patawad sa aming lahat at pumasok sa isang religious organization para baguhin ang kanyang sarili at humingi ng kapatawaran sa kanyang mga nagawang kasalanan. Si Roger naman ay hindi na masyadong sumasama sa amin pero nakikipag-usap pa rin siya sa akin. At ako naman, tuwing nakakakita ako ng mga lumang kalsada, makikitid na tulay o malalaking puno ng akasya sa gabi ay ramdam ko pa rin ang matinding lamig at panginginig sa aking likod. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang liham ko. Sana po may napulot po kayong aral mula sa aming karanasan. God bless and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Marjan. Saan man tayo magpunta, lalo na sa mga lugar na hindi natin pamilyar, sa mga probinsya at sa mga kalsadang tahimik ay palagi tayong magdala ng respeto, pagpapakumbaba at magandang asal. Huwag na huwag tayong mangtitrip, mambabastos ng kapwa o magsisisigaw sa mga lugar na wala tayong kaalam-alam dahil hindi natin hawak ang mundong ating ginagalawan. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayo mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.